Bruno has been banned, which opens up the Granger at some point in time para sa kanila, but I don't think it's gonna be the first pick. What about the Suyo? Right? I feel like kung comfort hero lang ni Sekais, unahin nyo na yung Suyo. It feels like the correct way to go. Hylos obviously still a very good first pick in combo with a lot of other heroes. Gusto mo ding i-deny yun to some degree, na wag makuha nila yung Hylos combined with an Edith. It's a really scary support duo that you're thinking about. Yeah, I think Midnight also mentioned it a while ago na yung Hylos ay magandang counter towards the Alpha, but Hylos is no longer gonna be here. But as per usual, back to regular programming tayo. Back to normal na tayo. Right? The Hilda is gonna be the first pick up here. They're obviously gonna give it to Kram kasi kadalasan doon naman na pumupunta ang mga Hilda users. But then for FNOP, again, you have the Suyu quite open, and then you also have the Hylos as well. So parang very deadly yung combination na yan. Or if they want to go for the Granger, considering na si Kelra naman ang gagamit, they could prioritize that hero as well. But from what we're thinking, or from what we're looking at, they're gonna go a different route. Pipiliin nila ang Gatot Kacha and the Joy, which is a complete 180 from the first two heroes that they've seen. Hindi nga natin to nakita doon sa nakita pala natin sa banning phase. Pero ngayon, they're gonna pick it up. Interesting, no? Ilang games na ba si Kelra sa Granger ngayon? Na-pick na ba niya yung Granger sa buong M6? Yeah, we're about to figure that out. Pero that's, I think we will see later. Yeah, that's a note to take. Because again, pwede para naman silang pumili ng ibang mga heroes. Again, you still have the Beatrix, you still have the Harith at some point, right? Even the 1-1, kung gusto mo, sabi nga ni JR, di ba? So, yeah, honestly, pwede. But yes, the Harith's gonna be a choice here para dito kay Innocent. They'd rather give up on the Moskov plan now. Pero yung Suyo naman yung tinitingnan ko dito. It's really a good objective taker para dito kay Sekais, and finally he's given a hero that he likes. But there goes the Granger, immediately picked up by Kelra para sa first phase. There you go. So, obviously, Granger is still a very powerful hero. Medyo mabagal yung start ng Granger dito sa M6 natin nung simula pa lang, di ba, nung Swiss. Pero habang tumatagal, pansin mo, tumataas yung win rate ng Granger. I think in week 1, 2 beses, 3 beses lang siya na-pick up. Tapos laging Bruno yung nananalo sa matchup pag naghaharap sila. So, except for like a few standouts like pag Zia Granger, ganun. Pero in this scenario, I feel like the Granger, nasanay na yung mga players kung paano siya gamitin and kung paano siya incorporate sa mga teamfight. And not only that, Bruno has also been banned. So that means this is kind of like a fresh lineup or a fresh matchup para dito kay Kelra, considering na yung Harith yung kanyang makakatapat. In terms of team fights, they could go a really long way, pero considering kasi na walang masyadong AoE damage dito ang SRG when we're looking at the EXP lane matchups, that could be a potential hole na pwedeng kunin dito ng Fnatic Onyx Philippines. Pero again, hindi pa nga tayo sigurado kung saan ba pupunta yung Gatot Kacha. But the Granger and the Joy are obviously gonna go to the gold lane and the jungle respectively. But the first choice of bans dito para sa FNOP ay walang iba kundi ang Hylos. And I'm quite surprised na hindi siya pinansin all throughout the first phase. I wonder kung magkakaroon tayo ng mga surprises dito. And interestingly enough, both mid lanes have not been picked up. Pero wala masyadong mid lane ban na nangyayari. So this is really an all-out fiesta para kung anumang mid lane ang tingin yung bagay na bagay sa lineup nyo ay papasok naman. Honestly, with this one, Valentina has been a really powerful pick for Stormy for the longest time. So, they could think about picking that up. Pero interestingly, Akai getting banned out, yun ang medyo hindi ko inasahan. Yeah, they might have a game plan here. I'm talking about FNOP. Kasi yung Akai, there has been a tendency na ginamit ni Kid Bomba yan before sa EXP lane. Apparently, it still didn't work. Pero nakita natin yung idea, diba? Try to put this position out of everyone pagdating sa pagkuha ng objectives. And I think that's what Onyx or Fnatic Onyx is trying to remove, right? Yung pagkaagulo dun sa pagkuha nila ng mga objectives. Their lineup is gonna try to revolve around those major objectives. And same thing
ang gagawin nila para kay Brusco, taking out that Khalid as well. Gusto nilang siguraduhin na itong Gat at Katsa na to will stay in their own position as they were intended to actually plan. So, hindi pa natin alam kung ano magiging idea dito. Phoveus is still open. It's gonna be a dead lane kontra dito kay Kirk at kay Kram. But that should be a game plan if you're looking forward to team fights, especially when you have the Aerith on the other side. Pwede naman. And at the same time, you also just want to make sure My inner na light tapatan will lang. instruct me. Mahirap kalaban yung Hilda nang hindi makapag-rotate na mabilis. So I think a fast rotating XP laner is good. That's why the Gatot's staying on that... Gatot's going to the XP lane for Kirk. Looks really good here. And ang dami nilang choice for mid laner. Huwag niyo kakalimutan, guys. Medyo short range nga lang yung the rest of the team, pero you know what? Okay lang Yun yan. nga, no? Yun nga, no? Parang you still have the Aurora, Vexana. In terms of like team fights, meron pang options dito ang Fnatic Onyx. Nakadepende na lang sa kung anong gagamitin ng Super Friends if he So, wants Faramis to. ka dyan, pwede. Right? Pwede rin. Eh. But you can also say the same thing para sa SRG at this point. Exactly. A team that likes to group up, I would really also like to see the Faramis on SRG. Other than that, still, Vexana is stable, Aurora stable, Trusted partner. diba? Croc. Croc. Ooh, okay. There's the Vex. There you go. Huwag ka na lumayo kasi comfort nyo yun eh. And may inasa nga sila si Stormy, di ba? Parang, ano ba yan? Coach, Vex, Valentina na naman ba? Valentina. It's a classic at Classic this yan point eh. in time, right? You have options to go for the Avatar of the Guardian. You have an option to go for Implosion or Electrifying Beats kung gusto mo ay talagang mag-dish out ng damage output. So, you have some stellar options here kung ikaw ang SRG. Depende pa kung mag-a-Aurora dito ang Fnatic Onyx Philippines. Nakadepende rin yan sa kung ano ang pipiliin dito ni Super Friends because that could be a fourth hero. But instead, it's gonna be an Eve to wrap up the Philippines lineup para sa game number 2. Fnatic Onyx Philippines already leading 1-0. Can they take it all the way? Casters, pasok. Kapit lang mga kababayan, game number 2 ay paparating na muli. Kami po ang inyong mga kasama, Burrito, Midnight at Iwagayway ang ating mga bandila muli. Game number 2 pa lang, binigyan na tayo ng action ng game 1 at mag-e-expect tayo ng mas matindi pa. May mga golden rules tayo sa May mga golden rules tayo sa MLBB. Ano yan? Si Carl TZ, wag mong bibigyan ng Lancelot. Okay? Si Kyrie, wag mong bibigyan ng Link. Okay. At si Super Friends, wag mong bibigyan ng Eve. Ay, parang nakakakilig yung mga salitang binitawan mo, Midnight. Oo. Ibig mo ba sabihin ito, mataas ang chance nating manalo? Lagi namang mataas ang chance na manalo, lalo pag Filipino team. Pero Tama. ngayon, nasa comfort kasi ang Fnatic Onyx. You have the comfort picks on Tig para kay Bruno, yung Eve para kay Super Friends, and of course yung Gatot Kacha for Fnatic Onyx. Ito talaga yung isa sa mga ginagamit nila ng playoffs ng MPL Philippines. Although, nag-commit din naman ng Cardinal Sin dito ang FNOP. Binigay nila yung Valentina kay Stormy. Nako, kumbaga pag sinabi mong Valentina, ilan lang maiisip mo dyan Yue, si Stormy, parang sila si lang. Burrito. Sige na nga. Pero tama ka dun may mga comfort picks din na nagbigayan sa magkabilang komponen na to. Remember nung season 11, season 12, si King Kong, isa to sa mga heroes na ini-spam niya dati nung nasa TNC Pro Team pa siya. So, parang puro comfort parang medyo nagiging malaya ang magkabilang komponen sa mga heroes na gagamitin. Sinabi din naman kasi ng SRG, thou shall not give King Kong the Suyu Dasuyo. Trinay na nung game 1 sabi nila, di talaga pwede, boss. Hindi talaga pwede. Oy, yung Granger ni Kelra, naka-fighter emblem Ay, oo nga. Wow. Hindi ito yung, well, ang gumagawa niya, sino nga gumagawa? Dalawa sila gumagawa niya May nagpa-fighter emblem din hindi ko maalala kung sino isa. Basta, karamihan ng Granger na nakita natin, Assassin Emblem, tas naka-Trail, and then Festival of Blood. Pero itong Fighter Emblem, pero sumimidalit, King Kong. Okay. Masayaw na kagad, umaariba na. Nararamdaman niya rin yung tugtog ng Pilipinas. Oo nga, mga yung beat kasi ni Floji. Mga beat ni Floji, Pilipinas kang malakas. Binibigyan ng mga beat dito ni King Kong Pero pag nagkamali ka ng ng second kill dyan, ang tunog na maririnig mo dyan yung na Itong limo. Sino ang minsan na ang may likha. Yung Yung pag pumalpak ka.
Hindi ko alam kasi yung lyrics nun eh. Pero ang alam, ng Fnatic Onyx Philippines dito. Wala ang ginawa. Ayan na, oh wait lang ha, may bato din kasi ang mga pulo kasi pinag-uusapan natin. So sabi ni Fnatic Onyx PH, sige bigay natin yung unang pagong. Hindi naman na super laki ng impact. Siguro yung shield ya, merong mabibigay pero wait lang, nagbigayan na rin. Dito sa may bandang ibaba, Stormy ay umambalang. Nagamit yung Abbot of the Guardian para makatakas. Pero lamang pa rin naman in terms of gold ng Fnatic Onyx. Oo, nakita na ni Kirk kasi sabi niya, uy, may Valentina dito. Hindi ko na i-risk. Tatalon na ako with the ultimate. Pero malaking factor yun, malaking bagay yun para kay Cram kasi makakakuha siya ng gold plating. Sa baba, Mula doon sa mga energy shields. Pero sa top lane naman yung focus din ng Fnatic Onyx Philippines dito. Gusto nila na makahinga yung Granger sa Harit. Kasi ngayon level 4 na, medyo nagbabago yung itsura ng ano yan eh. Yung lane na yan kasi pag level 4 na yung Harit, ang hirap ng barili niya. Pero King Kong, may middle lane, nilangkin nila yung bato. And hindi na nakagalaw si Yu. Okay, ngayon nagamit. May marami mga ultimates na nagamit doon. Pero maganda kasi nakakuha na rin ang kill dito ang Fnatic Onyx Philippines. Medyo mabagal na naman yung nagiging tempo ng laro. No, kagaya ng game number 1 na parang nasa 5 minutes, 1-1 pa lang yung score. And parang yun uli ang gustong ibigay dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi yung lineup nga naman nila, medyo item dependent. Rico, alis muna si Brusco! Pero napana din siya doon si Kais. Grabe, yung aggression ng SRG nakikita na natin with the pokes coming out from Stormy and also Zekai rotating into the middle lane. Nagkabigayan na tayo ng dalawang roam dito sa game natin. And Skirk, pinapatukan dito ni Cramper. Nandyan na yung Grok ni Yumes. Walang electrifying bit si King Kong, alam nila to. So, nagiging aggressive lang din ang SRG. Good dash out mula dito kay King Kong. Pero nakatingin pa rin yung SRG dito sa may purple buff. Okay, parang nahihirapan si Kirk dito sa may bandang ibaba. Ipaliwanag mo sa amin, ano ba maging tsura ng matchup nito? Ay, hirap yan, boss. Kasi kahit sabihin natin may sustain pabalik yung heal na pag nag-level 4, halos lahat ng XP laner basta semi-tank ay talagang binubugbog ng isang Hilda. Kasi may ano na yun eh, may parang dirot na yan eh. Oo. May penetration na kada hampas, tapos hindi mo ma-out-sustain yan kasi gagawin lang yan, labas-pasok sa bush. Oo nga. Ay, oo nga. Tapos may nagpo-proc pa na maliit na shield yun, di ba? Pagka pumapasok. Kapag yung unang pasok mo lang sa bush. So, nga, medyo mahirap nga talaga itong matchup na to. So, kailangan lang munang tiisin. Kailangan tibayan dito ni Kirk. And kung gusto niyo naman magkaroon ng malaking impact, sumama na lang siya sa teamfight. Kagaya nga ng gagawin nila dito si Cram. Ano yung hinahabol? Doon yung pokes mula kay Stormy. Hawak niya dito yung implosion. Pero hinahabol si Cram. At nakakuha na kagad si King Kong ng unang kill. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Implosion na gamit. Tinulak na nga ni Brusco papalik dito kay Super Princess Stormy pero may implosion papalik. Pero wala na siya kakampi. Yums with a wild charge mula kay Grok. Pero wala nang follow-up dito mula sa SRG. And dalawang tutumba para sa kanila. King Kong diving in! Mga katatlo dito ang Fnatic Onyx Philippines na iwan na naman si Zekai sa gitna. Grabe yung dive doon. Talagang walang takot. Itong si King Kong. Alam niya na kaya niyang patayin. Ito na, boss. Ito na naman. Medyo... Hard mode. Ay, ayun lang. Na-snipe. Pero ito, pinagbabaril! Kung kanina lumabo ka ng bola, ito, kumain ka ng bala. Pinaulan na ng mga bala mula dito kay Kelra. Marami kasi nagtatanong metal na daw yung Roger ba't ayaw gamitin ni Kelra? Ito na, pinakita na ni Kelra ngayon kung paano ba maglaro. Remember, fighter emblem yan fighter emblem. May sustain yan. Sabi ni Kelra, yung 15 unique picks ko, gawin natin 16. Pero pwede natin gawin 15 din kasi may masarap kalimutan Wag na natin ipaalala. Wag natin ipaalala, mababatrip si Leo. Ibaon na natin sa season 14 yan, boss. Ibaon sa limot. Ibaon sa limot. Kaso pag naalala mo season 14, maaalala mo yung 14-0, naging 13 naman. Pero ito, naalala na naman yung Brusco. Aray! Kaya pwede siya mag-set dito sa may river and dalawa kagad yung tutumba mula sa SRG. Ang bilis nila mag-punish dito Sakto yung implosion. Tuloy yung si Super Prince dito. Nakakadalawang kill na rin. So paunti-unti nang umiipon ng Fnatic Onyx Philippines dito na from primera biglang Tercera na. Ito na, hard mode na to. Hard mode. Kung mag-game 3 man, paparamdam nila yung MPLPN dun. Pinaulan na naman ang bala. Ang hirap nito. Ang hapdi na rin ng mga Rhapsody tsaka mga Death Sonata. Ayan na yung mga pagkidlat. By the way, available pa ba yan sa map? Parang available pa ata. Available pa yan hanggang matapos ang M6. By the way, kunin nyo na lahat na pwede nyo kunin. Yan. Yung M6 pass, yung support chest, Diamonds, lahat kunin nyo na dahil hanggang December 29 lang yan. Lahat ng yan mawawala. Oo nga. Tama naman. Kaya bilisan nyo. Ayan na, binibilisan na rin ng Fnatic Onyx PH dito. Pinupuruhan nila itong si Innocent. Di rin makalapit si Innocent kasi ang daming threat Ang daming threat na magpaproc ng Purify niya. Cram?
Figure out na Super Prince, pero Implosion. nilock in sa loob ito yung Implosion and Real Manipulation. And Sketch dito, using the dash in para Si mamulit Prince. Super Prince, makamatay yung Eve. Pero si Brusco ay nakahanap din. Actually, that's Stormy. Wow. With the Implosion. And makakakuha sila dito ng dalawa, pero nandito na kasi kung ginamit niya yung Retribution para mabut niya yung mga backline Aray! ng SRG. Stormy, wala na siyang dash. And si Sketch na tututumbahin. Aray! Hinarangan ni Kirk yung dash! Grabe! Hinarangan ni Kirk yung dash and pinaula na ng bala. Happy New Year, sabi ni Kelra. Grabe! Happy New Year everyone talaga, literal. Fnatic Onyx Philippines. Nagmadali, nagkumaripas ang Selangor Giants. Yung nakita nila yung Joy eh. Hindi masaya tong Joy na to eh. Alam mo, ang nakakabatot dito kung ikaw SRG, Oh. yung mga magagandang team fights, hindi dahil maganda lang yung set, hindi dahil maganda lang yung target na nahanap, yung mina-micro ka, Oo. yung hinarangan ni Kirk yung dash mo. Diba? Sinalubog yung dash eh. Ay, Oh! close up play. Mula dito sa Fnatic Onyx Philippines. Sabi ng Guardian, tinamaan dalawa. Pero nilabag na yung Shaman Force. At transform din si Kirk. Kalahati yung buhay niya. Pero si Kerra, nanggigigil na. Nagmamadali na ang Gold Standard. Pumasok na yung mga members ng Fnatic Onyx Philippines. Tumutuloy na sila dun sa base. At si Innocent ay maiiwan. Iwan sa Pilipinas. Si Innocent dito, hindi na siya nakabalik sa Malaysia. Ah. Onyx Philippines. Hard mode na at naka-tercera na. Ito na nararamdaman nila, sabi nila parang yung game mode, kailangan natin kailangan natin galingan pa ng konti Kasi sinabi ni Nino? ni Domeng, tsaka nakalimutan ko kung sino nagsabi. Sa Fnatic Onyx, yung MPLPH daw, mas mahirap talaga. Marami daw talaga matitinding kalaban doon. And ngayon naalala nila, parang ganito pakiramdam sa Pilipinas. Oo nga eh. Tsaka feeling ko na-miss din ni King Kong talaga ito si Innocent eh. No? Takal din nila magkasama sa TNC Pro Team. And pinapatunayan niya ngayon na sige, parehas tayong kampiyon, parehas tayo nasa international scene. Pero iba kasi ang galaw ng Super Family. Oo, King Kong kasi siya Kasama niya rito yung kasama niya rito sila super besties Super Prince, yan si Kirk. Grabe yung galaw dito ng Fnatic Onyx, yung flicker ni Brusco kanina. Sobrang decisive. Oo. Na kung ikaw yung SRG, parang iisipin mo palang flicker kaya to. Nakita mo ni flicker implosion pero tumumba. Hello? Solo kill! Mula kay King Kong kay Innocent. Na-miss niya talaga si Innocent. Niyakap-yakap eh, pero may kidlat yung yakap. Oo. Wait lang, ito na naman yung rival. Sorry. Manipulation! Mano, And mano. Kerra ay godlike na! Yung dito ay na-slow down pero meron naman siyang power nature para ma-dodge. Yung mga slow na nangyagaling dito kay Super Prince pero hindi na nagmamatter yun kasi si Kelra ay kinukuha na yung Torre dito sa may top lane. 9 minutes pa lang si Kais, wala na siya magawa. Kailangan niya tumakbo. And tumumba na yung unang Torre. And welcome to Philippines! Sabi ng Fnatic Philippines, double kill para kay Kelra. Then ito na ang recalls. Hindi lang bala ang umuulan, pati na rin recall ng Fnatic Onyx. Ito na yung mga kidlat, pinapaulan na ng Selangor Red Giants. Kailangan matras si Kirk kasi nga sumabog na rin yung aura dun sa gitna. Ngayon, Lord is up. Men, 10 minutes pa lang pala. Ito na yun eh. Halos 10,000 na kalamangan ng Fnatic Onyx. Familiar to min Kasi parang yung nababarot ko ngayon, parang nasa MPL Philippines lang yung Fnatic Onyx Grabe 10 naman yun. minutes, 10k gold lead, 1k gold lead per minute yung Fnatic Onyx. Tapos yung itsura ng game, yung apat nasa base ng kalaban, si King Kong nag-go objective. Sinosolo na yung Lord eh. Diba? Isipin mo paano mangyayari itong mga bagay na to. And this is the first time actually na nakikita natin ng Selangor Red Giants na nasa ganitong sitwasyon. Walang mga teams na nagbibigay ng ganitong klaseng laro sa SRD kundi Fnatic Onyx PH lang eh. Oh, sabi sa'yo, thou shall not give Eve. Nako. Super Prince 4K yung lamang ni King Kong. Grabe. Kay Guys, napakayaman na ni King Kong. Pwede niya nang bilhin lahat ng Rolex watch, pwede niyang bilhin. Oh, ayun si na. Innocent dito ay tutumba na naman, na-miss niya si King Kong. Pero hindi siya actually mapapatay dahil yung shields mula rin sa Summon Force at yung Chrono Dash ay nandoon pa rin. Okay, mga Torre lang ang pinupuntira dito ng Fnatic Onyx Philippines. Yung Lord sa may bandang itaas ay nandun. Ito na naman ang mga recalls. Hindi ata sapat yung kanilang mga catapults dito nakasama. Pero si Kirk nag-aabang ng maamba dun sa mga taunts na meron siya. Ang tanong, i-go-go ba to? 12k na tong goldie ng Fnatic ha? Grabe nag-conceal sa base. Nag-conceal sa base ng SRG. Maray ko po! Hindi nila alam kung anong pipindutin nila. Aray! Tama ng bala dito. Si Yums. Yung bato tumutumba na, nagkakaroon na ng crack. Ay! Penalty si Zekais! With a taunt! Wala kay Katot!
mukhang tatapusin na nga nila. Implosion din yung nagamit. Ito na ang pagsigaw ng Super Family. Unti-unti pinapabagsakan sila ng Giants. Nakabawi din naman ng isa dito si Stormy. And this time, Innocent! si Innocent, kinakaya niya pero nakakantukan siya ni Kirk. Andito na parating yung mga minions sila nila sa Guardia. Walang tinamaan pero si Stormy ang tatamaan. Apat na napatumba ng Fnatic Onyx Philippines. At nagpaulan na naman ang mga Ricos. Super Family ang magwawagi sa serye na ito. SRG! Welcome